Magsisimula ang ika-14 ng ating kwento ng solo leveling kung saan makikita na tumaas ang bawat stats ng 1 puntos dito sa ating bidang si Sung Jinwoo. Nakakakuha nga ito ng 3 puntos sa bawat nakukumpleto nitong daily quest. At sa bawat pagtaas ng kanyang level, ay lahat ng kanyang 5 stats ay tumataas din ng 1 puntos, na may sumatotal na 5 puntos sa bawat isang level na inaangat niya. Napagtanto niya nga na ang pinakamabilis na paraan upang mas mabilis tumaas ang kanyang level ay ang pagpangangaso ng mga beasts. Iniisip nga nitong ating bida kung ano ang lakas na nagagawa at pagkakaiba ng bawat puntos na nakukuha niya sa bawat pag-angat ng kanyang level. At nandito nga rin mabibilang ang intelligence at ang pakiramdam rin. Pero ang pinakamadali nga lang daw niyang maintindihan ay ang stat na strength. Ang kanyang strength nga daw ay nasa 20 puntos pa nga lang ay nararamdaman na nga niya ang malaking improvement ng kanyang lakas. Kung ito nga ba ay bawat tumataas ang kanyang ability stats ay mas nagiging epektibo rin ito kaysa dati. Gayunpaman ay alam niya nga daw na lalo siyang lumalakas sa bawat pagtaas ng kanyang level. Dito nga ay naisip niya na mas malaki na ang kanyang pag-asang mas lumakas pa ngayon dahil dito sa pagtaas ng kanyang level. Ngunit napagtanto niya rin na masyado niya na nga daw yatang pinapangunahan ang kanyang sarili dahil sa ilang natalo niya lamang na mga magic beasts. Napatanong din ito kung hindi ba daw siya makakakuha ng Essence Stone dito gaya ng sa mga regular gates na sinalihan niya dati. Ang akala niya nga daw ay ang lahat ng mga magic beast na nabubuhay sa loob ng dungeons ay mayroong mga Essence Stone. At dito niya na lang naisip na baka itong dungeon na ito ay may sariling kategorya. Napagtanto nga nitong ating bida na meron ngang kakaibang nangyayari sa kanya. Natanong niya sa kanyang sarili kung kinokontrol ba siya ng parang laro na system na ito, at may malaking posibilidad nga na ang instant dungeon na ito at ang mga magic beasts sa loob nito ay dinisenyo lamang ng espesyal ng system lamang. Kaya imbis na mga Essence Stones ay nakakakuha ito ng mga gamit. At meron pa nga siyang tindahan sa loob ng kanyang system. Sinubukan niya ngang bumili dito, ngunit hindi pa nga ito pinapayagang makabili dahil masyado pa ngang mababa ang kanyang level. Dito niya rin napagtanto na ang mga baguhan ay wala pang kakayahang makabili dito. Dito nga ay may lumabas na notice kung gusto niya bang ibenta ang nakuha nitong bagay sa monster na napatay niya. At ibinenta niya na nga lang ito. Ito nga ay nagkakahalaga ng 20 ginto. At natanong nito kung magkano ang halaga nito sa pera nila. Nasabi niya sa sarili na ang dungeon na ito ay mukhang nabibilang sa E-rank. At sa tingin niya nga ay hindi ito nagkakahalaga ng ganun kalaki. Napaisip na nga itong ating bida kung ano na nga ba daw ang kanyang susunod na kailangang gawin. Hindi naman daw siya pwedeng umalis sa dungeon na ito hanggat hindi niya pa natatalo ang pinaka-boss dito. Pwede nga naman daw siyang gumamit ng teleportation stone subalit hindi niya nga alam kung kailan siya magkakaroon ng bagay na ito. Ang magiging pinakamalaking problema niya nga daw dito ay ang kakulangan sa pagkain kung mananatili pa siya dito ng matagal. Kahit na nga daw isa lamang itong E-rank dungeon ay, ang talunin ang boss ay magiging napakahirap para sa kanya na harapin itong mag-isa. At napaisip ito na mukhang sakto lamang ang kanyang pag-level up at meron na nga siyang kakayahang na nga siyang talunin ito. Naiisip niya nga habang nanginginig sa takot ay pwede siyang mamatay bago pa man siya umabot doon. Dito nga ay may napansin siya sa hindi kalayuan. Dito nga ay mayroong nagpakitang lobo. Hindi lang pala ito nag-iisang pumunta dito, marami pala itong kasama sa likod na tanging mga mata lamang nito ang makikita sa kadiliman na kinaroroonan nila. Unti-unti na nga itong naglalakad papalapit sa ating bida. Kaya naman tinalasan na ng ating bida ang kanyang mga pakiramdam. Tumayo na ito upang paghandaan ang napapalapit na panganib na patungo sa kanya. Sinabi niya sa kanyang sarili na isang beses na siyang namatay, at mukhang dahil dito ay hindi niya papayagan ulit na mangyari ulit ito sa kanya. Dito nga ay nagpahiwatig ng galit ang mga lobo na mukhang handang-handa nang makipaglaban sa kanya. Una na ngang nagsagawa ng unang pag-atake itong ating bida laban sa mga lobo. Nagsimula na nga kanilang labanan, ngunit sa unang pag-atake ni Jinwoo ay nakaiwas itong mga lobo. Ngunit determinado siyang manalo dito kaya tuloy-tuloy at hindi siya tumigil sa pag-atake sa mga lobo. Dito nga ay meron siyang natalong isang lobo at patuloy siyang nakikipaglaban habang napapaligiran na siya ng mga ito. Nahagip nga ng lobong nasa likod niya ang kanyang damit. At ito nga naman ang kanyang sinubukang hiwain, subalit nakaiwas itong lobo. Sinabihan niya ang lobo na mas kinakailangan niya pa ng mas higit na kakayahan para mapatay siya. Hinamon niya pa nga ang mga ito na dapat siyang bigyan ng magandang laban ng mga ito, kung hindi ay hindi magiging maganda ang kanyang pakiramdam para sa kanila. Sinabihan niya ang mga lobong ito na ibigay na nila ang kanilang lahat at labanan nila isa't isa ng kanilang buong lakas. Habang nabubuhay nga daw itong ating bidang si Sung Jinwoo ay ibibigay niya ang kanyang buong lakas sa bawat laban na kanyang kakaharapin. Hang may mga napapatay siyang lobo ay nagle-level up siya. May napagtanto nga itong ating bida. Na kapag sumuko siya dito ay mamatay siya ng walang kabuluhan. Kaya kahit pagod na siya ay patuloy siyang nakipaglaban at marami na ngang napatumba at napaslang na mga lobo habang tumataas naman ang kanyang level. Mukhang wala ngang katapusan itong pagdagsa ng mga lobo na kalaban niya. Dito nga ay naalala niya ang kanyang kapatid na babae at ang nanay nitong nakaratay pa sa ospital na kapag namatay siya dito ay hindi niya na magagawang protektahan pa ang mga ito. Marami-rami na nga rin itong napaslang na mga lobo, ngunit hindi pa rin sumusuko itong mga lobo at patuloy pa rin siyang inaatake ng mga ito. Kapag sumuko siya ay maaring mawala sa kanya ang lahat.
Hindi pwedeng lagi na lang siyang nagtatago sa mga anino na parang isang mahina. At kung magiging isang napakalakas niya nga ay malugod at masaya niyang susundin ang katawa-tawang mga panuntunan dito. Makikita na nga dito sa paligid na ang mga nagkalat na mga dugo at mga patay na lobo na napaslang nitong ating bidang si Sung Jinwoo. Pagod na nga ito dahil sa matinding labanan na naranasan niya dito. Subalit marami pa rin itong mga lobo na handang-handa na labanan siya. Kahit pagod na nga itong ating bida, ay hindi pa rin nawawala ang determinasyon nitong maubos ang mga ito. Mukhang ang wala itong katapusan at mas marami pa nga ang nagsulputang mga lobo. Napabugtong hininga na nga lamang itong ating bida dahil sa pangyayaring ito. Ang mga galit na galit at mga nanggagalaiti na mga lobo ay mukhang sasalakayin na naman siya. Ngunit itong ating bida naman ay mukhang hindi na natitinag sa mga ito at wala na rin itong takot na nararamdaman pa. At makikita sa kanyang mukha na handang-handa siyang harapin ang mga ito. Dahil nga dito sa pakikipaglaban niya dito at maraming napaslang na mga lobo ay nagkaroon siya ng titilong wolf assassin. At dito na nga nagtatapos ang ika-14 na kwento ng manuang solo leveling. Maraming salamat! At kung nagustuhan niyo ang ating kwento ay huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-follow.